Magandang araw po sa inyong lahat. Nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan habang pinapanood ninyo ang video na ito. Ako nga pala ang inyong kakampi, si Brother Yusuf Mando, ang inyong kapanalig sa digmaan laban sa COVID-19 or coronavirus. Dahil naisip ko po kung lahat ng mga tao sa Pilipinas ay kaisa ng pamahalaan, sa laban na ito ay madali po at mapabilis ang pagpuksa at pagpigil sa pagkalat ng coronavirus or COVID-19 sa halip na balitaktakan, sisihan at kung ano-ano pang mga batikos na pinupukol natin sa isa't isa o sa mga tao na sa pamahalaan o kahit kanino. Magkaisa po tayo at mag-ambag tayo upang maging bahagi ng solusyon at hindi maging bahagi ng problema, sapagkat habang tumatagal at habang dumadami ang tinatamaan ng virus na ito ay lalong maapektuhan ang ating bansa at ng ating ekonomiya. Kaya po ang inyong lingkod ay taos-pusong magsumikap upang maging bahagi ng solusyon at mag-ambag sa ating pamilya, sa ating komunidad at lalong-lalo na po sa ating pamahalaan. So bilang umpisa po, dapat ay manatili tayo sa pag-obserba ng minimum health protocol. Pagpapanatili po sa ating mga tahanan upang hindi tayo makahagip o makasagap ng mapamuksang sakit na ito. At nandyan po ang panatiling pagsuot ng face mask sa lahat ng panahon na maaari, sapagkat ang face mask po maprotektahan na natin ang ating sarili mula sa pagdapo ng virus or mahagip ng droplets kung saan nandoon ang virus, at maprotektahan pa natin ang ating mga mahal sa buhay sa ating sariling pamamahay at sa mga taong nakasalamuha natin. Dahil kung doon po mismo sa ating mga sarili ang pag-iingat, mapigilan po natin ang pagkalat at pagdami ng virus na ito. Pangalawa po, manatili ang pag-obserba natin sa physical distancing upang hindi tayo mahagip o maabutan ng binubuga na droplets ng ating kapwa, sapagkat ang mga matataong lugar, ang mga lugar kung saan may mga taong nag-uusap, nagsasalita, o kaya doon sa mga tindahan o kaya sa mall, hindi yan maaari magsalita nang hindi magbuga ng mga droplets. Lalong-lalo na po kung umubo siya o umatsing siya o sumigaw siya o kaya nagsalita ng malakas. Lahat po ng mga bagay na yan ay pinanggagalingan ng droplets kung saan nandoon po ang virus na hindi natin alam kung siya ba ay may daladalang sakit o ikaw mismo ang may daladalang sakit na ito. Kaya para maiwasan ang pagkalat ng virus na ito, dapat magsimula sa atin mga sarili ang pag-iingat. Dahil nagsimula po sa isang tao ang virus na ito, hanggang sa kumalat sa pangalawang tao, sa pangatlong tao, hanggang sa ngayon, libo-libo na po ang natatamaan ng virus na ito dito sa ating bansa. Kaya sa halip na batikusin natin, atakihin natin ang ating kapwa o kung sino-sino ang sinisisi natin, dapat gumawa tayo ng hakbang dahil maari tayo po mismo ang maging sanhi ng pagkalat ng virus na ito. Pangalawa po, yung manatiling palagi ang paghugas ng kamay, sapagkat ang paghugas po ng kamay, maiwasan natin ang makapag-transmit ng droplets. Hindi naman po lahat ng droplets na yan ay may coronavirus, pero para maiwasan natin po, walang nakakaalam kung saan si COVID at walang nakakaalam sa ngayon kung sino ang positive o sino ang hindi positive. But to make sure na hindi tayo makakahawa at hindi tayo mahawaan, protektahan natin ang ating mga sarili upang maiwasan ang pagkalat ng virus na ito. Kaya po, maliban pa doon sa frequent hand washing, dapat po meron tayong alcohol kung saan madisinfect natin ang ating mga kamay o ang mga bagay-bagay na nahahawakan natin
pagkatapos natin makipagsalamuha o mag-engage sa isang tao na hindi rin natin alam kung may virus ba siya o wala. So dahil hindi natin alam kung sino ang may virus, pagkatapos natin humawak ng isang foreign object o bagay o gadget, halimbawa pupunta ka sa isang remittance center, nag-fill up ka ng form, nagagamit ka doon ng ballpen, hindi po natin alam yung taong sinundan mo ay positive siya or meron siyang daladalang virus na naiwan doon sa ballpen na yon, o naiwan doon sa ballpen na ginamit mo yon, o kaya yung pinagpatungan niya ng papel, nakapagsalita siya at tumasik doon sa lamesa na yon yung droplets na may virus, maari po na sa kamay mo yung droplets na may daladalang virus. Pagdating mo sa bahay at sinalubong ka na ng mga mahal mo sa buhay, baka yun na po ang pinagsaluhan ninyo at yun na ang naipasalubong mo sa kanila. Kaya yung puspusan, pag-ingat at pag-disinfect ng body parts natin o at lahat ng bahagi ng katawan na expose natin doon sa labas ay dapat po madalian at mabilisan bago pa tayo pumasok sa bahay o bago pa tayo makipagsalamuha doon sa ating mga mahal sa buhay. Kaya isa po ito sa mga paraan na hindi tayo makakapagdala ng virus sa ating mga pamilya. Sunod po, ito naman pong face shield, kung meron naman po kayo, suotin ninyo ito, lalong-lalo na kung ikaw ay nasa labas. Dahil yung face mask at ang napoprotektahan po ng face mask, yung bibig mo at saka yung nose mo. Pero yung mata mo, isa pa po itong point of entry ng virus, ay mapoprotektahan lamang kung sinuot mo itong face shield. Dahil halos buong mukha mo po ang napoprotektahan niya. Kaya po sinasuggest ng pamahalaan ay magsuot na rin ng face shield, lalong-lalo na doon sa mga nasa open places, sa mga public areas, like kagaya ng mga driver, kagaya ng mga commuter, o kung sino-sino ang mga tao na na-expose sa labas. Dahil hindi po natin maiwasan, talagang yung mga taong nakasalamuha natin, nagsasalita, not necessarily tayo ang kausap, at not necessarily umatching siya o bumahin. Pag meron pong virus, tumalsik o bumuga sa kanyang katawan, wala po yan mapupuntahan kung hindi, kung sino ang katabi niya. Kaya lumaki po yung area na poprotektahan ng face shield kung ito ay suot-suot mo habang nasa common places ka o nasa public area ka, kung saan nandoon yung mga tao nakakasalamuha mo na hindi mo naman alam kung may virus or wala. Kasi sa ngayon po, hindi na po natin alam kung sino ba ang positive at kung sino ang hindi positive sa virus na ito. Kaya para sigurado po tayo, puspusan pag-iingat po, yung madalas na paghuhugas ng kamay, every time na may hinawakan tayo, every time na may nagaling tayo sa labas, at from time to time po dapat hugasan natin at magsabon po tayo para maiwasan natin ang pagkalat ng droplets. Kahit po mismo sa sarili natin katawan yung droplets na yan, hindi nga po natin alam kung may virus pa tayo o wala. Kawawa naman yung mga anak natin, kawawa naman yung mahal natin sa buhay kung hindi natin sila pinoprotektahan. So yun po ang pag-disinfect ng kamay every time na may hinawakan tayo, at yung paghuhugas po ng kamay, at pag-iiwas po ng magdala ka ng mga at yung pagbibihis po. Pag galing ka sa labas, automatically dapat pag uwi mo sa bahay, magbihis ka at maligo ka, dahil maaring doon pa sa katawan mo hindi pa na-ingest yung droplets na may virus, at baka ikaw pa ang magkalat doon sa loob ng iyong pamamahay. Yun po ang mga common na practice dapat natin pairalin at dapat natin obserbahan, dahil yan po ang mga makakatulong po ang mga bagay na yon upang maiwasan natin ang mahawaan tayo o makahawa tayo at magkalat ang virus na ito kung hindi natin iniingatan at kung hindi tayo umiwas dito sa pagiging carrier o transmitter ng virus na ito. Kaya po muli ang aming paalaala sa lahat, unang-una sa ating mga sarili,
para maprotektahan ang ating sarili at ng ating mga mahal sa buhay sa loob ng pamamahay natin, dapat magsimula sa ating sarili, sa ating pamilya at sa ating community para makatulong tayo sa pagsugpo ng ating pamahalaan ng mapamuksang sakit na ito. Nawa po nakapagbigay kami sa inyo ng karagdagang paalaala at impormasyon kung paano natin maiwasan ang virus na ito para sa ating mga mahal sa buhay, para sa ating community at para matulungan ang ating pamahalaan dito sa laban ng COVID-19 na ito. Maraming salamat at mag-ingat po kayo lahat hanggang sa susunod pang video.